Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na nagtitipon sa banal na misa kung saan makakatagpo natin muli ang ating mahal na Panginoon. Ipagdasal natin sa misang ito ang mga kapatid nating nag-iibigan, nagmamahalan. Pagdasal natin ang mga mag-asawa. Sila madalas na nakakaranas ng maraming mga pagsubok at hamon ng buhay. Ayon sa pag-aaral, 40 to 50% ng mga bagong kasal ay nagkakahiwalay. Pero mas mataas ang porsyento ng paghihiwalay sa mga nag-aasawa muli. At ang tanong, bakit ba nag-aaway, hindi magkaintindihan, o naghihiwalay ang mga mag-asawa? Ang isang pinakadahilan na paghihiwalay ng mga mag-asawa ay ang kakulangan ng katapatan, the lack of commitment. Ganyan napakahalaga na tayo ay lumapit muli sa Diyos. Dahil ang Diyos ay ang nagbibigay sa atin ng halimbawa, ng daan, kung paano tunay na maging tapat sa bawat isa. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging tapat sa Diyos at hindi rin tayo nagmahal at umibig sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para muli tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo atulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga siya lang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ginawa sa kanya ang Panginoon sa bandang huli. Ito'y magpapakilalang mabuti at mahabagi ng Panginoon. Ngunit igit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong susumpa. Kung kayo'y nangangako, huwag ninyong sabing, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, puriin mo sa tuwina.
Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya'y nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niyang habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umigig naman ay lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang nilapitan ng mga tao. At tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagdaan ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa na nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtatanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Si Adolf Hitler, hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa sa mga pinakamasamang tao sa kasaysayan natin. Bakit? Dahil siya ang namuno dito sa partidong tinatawag na mga Nazi. Doon sa Germany, sa Aleman. Inutos po niya ang pagpapapatay sa mga milyong-milyong Hudyo. At nung pong mga World War II, napakarami po niyang ginera, nilusob na mga bansa. For 6 years, siya'y nakidigma sa napakaraming tao dahil po sa kanya milyon-milyon din pong mga buhay ang nasawi. Nung malalaman na po niya na siya ay matatalo na, nag-retreat siya, nagtago siya, kasama po niya ang kanyang sekretarya, si Eva Braun. Nung pong silang dalawa na, sila po ay nagpakasal. At alam niyo po ba kung anong nangyari? Kinabukasan, pagkatapos ng kasal, nagpakamatay siya. Nagbaril siya. Ano pong ibig sabihin? Mahirap ang buhay
mag-asawa. Amen? Isipin niyo po yun. Nakaya niya yung 6 na taon na stress, nakikidigma, nilulusob ang ibang tao. Natiis po niya makapatay ng tao. Pero isang gabi lang, pagkatapos po niyang ikasal, ayaw na, sumuko na, nagpatiwakal. Binaril niya ang kanyang sarili, nag-suicide. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po ba yan ang katotohanan? Mahirap ang buhay pag-aasawa. Amen? Sigurado ko, marami sa inyo ang mag-a-agree dyan. Type amen if you agree that marriage is hard. That getting married is difficult. Nauunawaan din po ni Moises yan. Kaya naman po, pinayagan niya ang paghihiwalay, ang diborsyo nung panahon niya. Pero, nung dumating si Jesus, binalik po niya ang orihinal na layunin ng buhay pag-aasawa. Bakit ba hinayaan ni Moises ang paghihiwalay, ang diborsyo? Ano po ang sabi niya? Dahil sa katigasan ng ulo at ng puso ng mga tao. Pero nung dumating si Jesus, inayos niya, itinuwid niya, pinaalala niya sa mga tao. Ano ba ang tunay na layunin ng buhay mag-asawa, ng kasal? Sabi niya, noong umpisa, kung babasahin mo ang Genesis, ginawa ng Diyos ang lalaki, ang babae, para sa bawat isa. Ano ang utos ng Panginoon? Humayo kayo at magpakarami. Kung maalala niyo pa nga po ang kwento sa Genesis, nakita ng Diyos na si Adan ay malungkot kahit na siya ay nakapaligid ng mga halaman, kahit na kompleto ang kanyang pangailangan, kahit na merong mga hayop na kanyang kasama, hindi pa rin siya masaya. Anong ginawa ng Diyos? Kinuha mula sa kanyang tagiliran ang isang buto. At dito, pinorma, ginawa, nilikha ang babae, si Eva. Anong ibig sabihin no? Na nakukumpleto ang isang lalaki sa pamamagitan ng isang babae. Bago po ang orihinal na kasalanan na nangyari kay Adan at kay Eva, meron muna pong orihinal na bendisyon at pagpapala sa kanilang dalawa. Sinabihan sila, humayo kayo at magpakarami. Yun ang layunin ng Diyos, na maging masaya ang lalaki at ang babae sa piling ng bawat isa. At turo pa ni Jesus, ang sino mang kinasal na magkakahiwalay, sila ay magkakasala. Hindi po matanggap ito ng mga Hudyo. Para sa kanila, napakahirap ng turo ni Jesus. Kaya nga, marami din sa mga Hudyo ang ayaw sumunod sa Kanya. Pero yun ay magandang tanong. Bakit ba nagiging mahirap ang buhay ng mga mag-asawa? At paano natin gagawin na magaan ito? Para po sa akin, sa aking pagmumuni-muni, may 2 dahilan bakit nagiging mahirap ang buhay na mag-asawa. Una, dahil ginagawa nating itong mahirap. It is our fault why marriage becomes difficult. Kasalanan ng tao, bakit nagiging mabigat ang kanyang karanasan? Hindi naman dapat mahirap, pero dahil sa kanyang pag-iisip, dahil sa kanyang pag-uugali, dahil sa kanyang ginagawa, nagiging mabigat at nagiging mahirap ito. Tatandaan natin, sa Genesis, ginawa ng Diyos ang hardin ng Eden para sa tao, para siya'y makaranas ng tuwa at ng saya. Pero anong ginawa ng tao? Dahil sa tigas ng kanyang ulo, siya'y lumabag sa utos ng Diyos. Siya'y lumihis sa kagustuhan ng Diyos. Sinong napasama kung hindi ang tao? Hindi naman dapat mahirapan ng tao. Pero bakit siya nahirapan? Dahil sa kanyang kagagawan. Madalas din sa buhay na mag-asawa, dapat wala naman talagang problema. Pero dahil sa ating makasalanang pagkatao, dahil sa ating kahinaan, gumagawa tayo ng problema. At ano ang madalas na ugali ng tao? Kaya minsan, yan na nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan, ang kataasan ng loob. Tandaan niyo po yan mga kapatid, that pride makes marriage difficult. Kung walang kataasan ng loob, kung merong pagmamahal, kung merong pagpapakumbaba, magiging madali, magiging magaan, magiging masaya ang buhay mag-asawa. Amen? Sabi nga po,
ang sekreto ng masayang pagsasama ng mga mag-asawa ay yung lalaki, dapat siya yung may last say, ang huling salita dun sa kanilang relasyon. Ha? Totoo po ba yon? Opo, tandaan nyo yan. Kung gusto nyong maging masaya kayo sa inyong pagsasama, dapat yung lalaki, siya yung may huling salita, last say sa inyong relationship. At ano po yung huling salita ng lalaki? Dapat palagi yung sinasabi sa asawa niya, yes dear, yes dear. O, di ba? Magiging masaya yung babae. Ang ibig sabihin lang, kailangan merong pagpapakumbaba. Pag merong pagpilit, pag merong kataasan ng loob, pag merong katigasan ng ulo, mahihirapan ang mag-asawa. Amen? Pero pangalawang dahilan, bakit nahihirapan ang mga mag-asawa? Ito ay dahil hinayaan talaga ng Diyos na maging mahirap ang buhay mag-asawa. Because God allows marriage to be difficult and hard. Bakit naman? Ayaw ba ng Diyos na tayo ay maging masaya? Bakit niya ginagawang mahirap ang buhay mag-asawa? Kasi tandaan niyo po, kung hindi ka mahihirapan, hindi mo maaalala ang Diyos. Kung hindi ka makakaranas ng imposible sa iyong buhay, hindi ka lalapit sa Diyos at magpapatulong sa imposible mong sitwasyon. Hindi po ba? Tandaan niyo po, kayong mga mag-asawa, na ang buhay pag-aasawa ay dapat love triangle. Bakit po love triangle? Yung lalaki, yung babae, dapat nagmamahalan. Pero dapat sa kanilang pagmamahalan, sila'y nakaugnay pa rin sa Diyos. Kung sila lang dalawa ang nagmamahalan at wala ang Diyos sa kanilang pagsasama, hindi sila magtatagal. Kung sila ay nagdidepende lang sa lakas ng bawat isa, babagsak sila, mabibigo sila. Ginawa ng Diyos ang buhay mag-asawa na imposible para palagi nilang lapitan ang Diyos, para sila ay magpatulong sa Diyos. Amen? Tandaan niyo po. Kaya nga po ang susi palagi sa buhay ng mga mag-asawa ay ang pananalig sa Diyos. Sabi nga po ni Jesus, kung matatandaan niyo sa Ebanghelyo, that apart from me, you can do nothing. Kahit na ikaw ay magsipag na magsipag, magpagod na magpagod, kung hindi ka binabasbasan ng Diyos. Ano man na maging bunga ng iyong kapaguran, oo, magkakaroon ka. Pero hindi magtatagal yan. At kalaunan hindi makakabuti yan sa iyong kaluluwa. Amen? Meron pong mag-asawa na dumating dito, kinausap ako. Ito pong babae, nag-share po siya ay yung kanyang asawa, seaman. At habang nandoon siya sa barko, nag-cheat siya sa kanya. Tama nga po, no? Seaman, si manloloko. Hindi po ba? Pero, sabi po ng babae, nung daw pong nag-cheat, niloko siya ng kanyang asawa. Habang siya'y umiiyak ng umiiyak, hindi siya tumigil na nagdasal. At sa kanyang pagdarasal, sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, doon po siya nakapasok sa mga handmaids of the Lord. Napakalaking tulong daw po nung kanyang pagpasok sa simbahan, yung kanyang pananalangin, pananampalataya sa Diyos. Naibsan yung lungkot, yung sakit na kanyang naramdaman. Alam niyo po, nagkaroon din ng milagro. Alaunan, sa kakadasal itong babae, yung kanyang asawa na nanloko sa kanya, bumalik, nagpasori sa kanya, nagbago ng buhay, at naging parte pa po ng Knights of Columbus. Hindi po ba milagro yun? Kaya nga po may napakagandang turo si San Pedro. Sabi po niya, pakinggan nyo, kayong mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa kahit na sila hindi naniniwala sa Diyos. Upang ang inyong mga asawa, kahit na hindi sila naniniwala at nananalig sa Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti nyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Yun po yung dahilan bakit ang ating Panginoon tutol din siya sa paghihiwalay. Kahit na sabihin mo matigas ang ulo ng lalaki, kahit na sabihin mo nasaktan ka niya, manatili ka pa rin tapat sa kanya, manatili kang tapat sa Diyos. Bakit? Kasi yung pinapakita mong katapatan at pagmamahal, makakatulong yan sa pagbabago ng isip, ng puso at ng kaluluwa ng iyong asawa. Bakit ka kailangan magtiis? Para sa pagbabago ng iyong minamahal. Pero mahihirapan ka sa inyong relasyon kung wala kang ibang iniisip kung hindi ang iyong
sarili. Yun po ang dahilan bakit hindi ka dapat agad makipaghiwalay sa iyong asawa. Kasi kahit na matigas ang ulo niya, wala na siyang takot sa Diyos. Tandaan niyo po, sa iyong katapatan, sa iyong pagtitiis, mailalapit mo siya sa Diyos. Mababago mo siya. Pero para magkaroon ka ng lakas, magtiyaga na maging tapat, huwag kang bibitiw sa Diyos. Amen? Mga kapatid, mahirap po ang buhay pag-aasawa. Pero kahit na may hirap, meron ding ginhawa. Kahit na may lungkot, meron ding saya. Kahit na may problema, alalahanin mo yung pagpapala at bendisyon ng Diyos na binibigay niya palagi sa inyo. Talagang magsasawa ka at aayaw ka kung nakatuon ka lang dun sa problema. Kung meron mang problema sa inyong pagsasama, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. Kung man meron kayong pinagdadaanan na pagsubok, huwag mong iiwanan ang Diyos. Maaaring iwanan ka ng iyong asawa, pero yan ang huwag mong kakalimutan. Huwag mong iiwanan ang Diyos. At tandaan mo, ang iyong pagtitiis ay may mabuting bunga. Sabi nga, patience may be bitter at first, and yet its fruit is sweet in the end. Amen? Mahirap ang buhay mag-asawa. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin pag naghihirapan na kayo maghihiwalay na. Amen? Hindi sapat na dahilan yung kayo ay naghihirap para lang maghiwalay kayo. Oo, mahirap at magsasawa ka, pero ang mabuting balita, yan ang nagiging dahilan. Yan ang magiging daan ng iyong kabanalan. Amen? Kaya nga po, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na mag-asawa. Maalaala sana nila ang Diyos sa kanilang hirap at ginhawa. Maging tanda sana sila ng pag-ibig ng Diyos. At tandaan niyo po, kayo mga mag-asawa, hindi kayo sinumpa. Pag palagi inyong naiisip na ang inyong pagsasama ay sumpa, yan ang inyong mararanasan, yan ang inyong mararamdaman. Kahit nagaano kahirap ang inyong buhay magkasama ngayon, sabihin niyo, mahal kayo ng Diyos, pinagpapala kayo ng Diyos, at maging salamin sana kayo nawa ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo. Sa lahat po na mag-asawa, pinagdarasal namin kayo. Bendisyonan sana kayo ng Diyos. At kayo ay mas pagpapalain niya kung mananatili kayong tapat sa Kanya, kung mananatili kayong nananalig sa Kanya, at kung mananatili din kayong tapat sa bawat isa. Amen. Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos sa bagong buhay na mga mag-asawa at mga may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak. Ang ating kahilingan ngayon, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pag-unawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin ang ating mga personal na intensyon sa Diyos. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha. Ang pag-ibig namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagpapala mo at ang
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa ang layunin ng buhay pag-aasawa. Ayon sa ating katisismo, ang buhay pag-aasawa ay para sa kabutihan ng bawat isa sa loob ng relasyon ng sakramento ng kasal. Isang layunin ng kasal ay ang kabutihan ng bawat isa na kinasal. It is for the good of the couples. Pero pangalawa, for the generation of children. Sa pagkalikha ng mga bata, sa pagkalikha ng mga susunod na magiging membro ng katawan ni Kristo, ang simbahan. Pero, isang malalim na kahulugan ng buhay mag-asawa ay ang maging salamin ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo. Madalas, pag meron lumalapit sa akin na mga mag-asawang nag-aaway, isa lang po palagi ang aking habilin sa kanila, ang magdasal. Higit sa pag-uusap, napakahalaga ng pagdarasal dahil yan ang ating ugnayan sa Diyos. Pero nagkakaroon ng balakid ang pagdarasal, ang pagbabalik loob sa Diyos. Ano po yun? Una ay ang katigasan ng ulo, kataasan ng loob, pride. Pangalawa ay ang galit, hindi mabitawan, ma-let go, makalimutan ang nakalipas. Lahat ng yan ay magkakaroon ng kasagutan, kayo ay magkakaroon ng kapayapaan kung magiging seryoso lang kayo sa pagdarasal. Hindi pwedeng ang babae lang ang nagdarasal. Hindi maaari na isa lang ang nagdarasal sa mag-asawa. Kailangan silang dalawa. At mas mabuti pa nga kung meron silang mga anak, sama-sama silang magdasal. Dahil walang pagbabago kung wala ang Espiritu ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, yan ang aking assignment sa inyo. Kayong mga mag-asawang merong galit sa bawat isa, may pinagdadaanan na pagsubok ngayon, pray, magdasal po kayo. Anyayahan niyo po ang inyong mga anak. Sama-sama kayong magdasal. At kung man hiniwalayan na kayo, hindi niyo kasama ang iyong asawa,
bumalik kayo sa panalangin. At huwag kayong magsasawang magdasal. Alam natin ang kapangyarihan ng panalangin. That prayer can move mountains. Kung kaya ng panalangin, magawa ang imposible. Imposible man magbago ang puso ng tao, magiging posible yan sa tulong ng Diyos. Let us pray for one another. Pagdasal niyo po ang bawat isa. Diyan manunumbalik ang tuwa at kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay mag-asawa, sa inyong buhay pamilya, sa inyong buhay pagsasama kayong mag-asawa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.